Mga green herb ay mangangailangan ng kaalaman sa mahika. Nagpalitan muna sila ng mga argumento sa loob ng ilang sandali. Sa huli, nagdesisyon. Siya, sige, gagawin natin sa paraang gusto mo. Umupo si Arwin sa kanyang mesa, nakatitig sa makakapal na linya ng kanyang libro. Pakiramdam niya ay naghahalo-halo na ang lahat sa loob ng utak niya. Hindi matatapos ito kung isa-isa kong susubukan ang lahat, siguro, unahin ko munang. Obserbahan kung paano nagre-react ang mga green herb kapag ginagamit sa medisina, nagunat siya at nagreklamo. Sobrang nakakabagot. Ito na yata ang pinakamalalang parusa. Paulit-ulit na trabaho na ginagamitan ng kamay. Bigla niyang naalala ang bakas ng pananabik sa mukha ni Penelope noong ibinigay nito ang mungkahi. Napaisip siya at inamin sa sarili, matalino nga siya at medyo kakaiba rin, maaari kayang dahil sa sobrang talino ng utak niya kaya napupunta siya sa mga kakaibang direksyon. Nakakaaliw. Kadalasan, wala ni isa ang naglalakas loob na tumitig ng diretsyo sa mga mata ko ng ganyan. Naalala ni Arwin, nabubuhay na lang ako ng pabaya ngayon dahil pakiramdam ko ay nakakaabala ang lahat. Pero may panahon noon na kahit ang emperador ay hindi naglakas loob na tratuhin ako ng basta-basta, dati akong isang dakilang mage. Tamad siyang humiga sa mesa at sinundot ng isang daliri ang mga bulaklak sa vase. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Habang nag-iisip, pakiramdam ko ay mas nakakabilib sila kaysa sa kahit anong bulaklak na natanggap ko noon. Biglang nagliwanag ang mahika at naglabas ng nakakasilaw na kislap. Napangiti siya sa nakita niya. Kapag natapos na ang lahat ng ito, ano kayang nakakamanghang bagay ang susunod nilang ibibigay sa akin? Sa isang bahay na gawa sa kahoy, abalang-abala sa pagtatrabaho ang mga manggagawa. Inutusan sila ng foreman, ilagay niyo yan doon. Ilipat niyo naman yan sa kabilang panig. Humakbang pasulong si Head Steward Hallow para bumati. Maligayang pagdating, aking lady. Nakangiting nagtanong si Penelope, kumusta na ang sitwasyon ng ating mga supply? Masayang nagulat si Head Steward Hallow. Medyo mas mataas po ang presyo kaysa noong nakaraang taon, pero di hamak na mas maganda naman po ang kalidad ngayon. Malambing siyang nagpaalala rito, huwag mong kalimutang mamigay ng mga telang pangtaglamig sa lahat, ha? Ngumisi ang steward at tumango bilang pagsang-ayon. Hinding-hindi ko po yan makakalimutan. Ngayong hapon, balak kong tipunin ang lahat ng manggagawa para ipamahagi ang mga tela at sapatos na pangtaglamig. Dahil po sa inyong pagsisikap, aking lady, nabayaran na rin natin ang mga suweldong matagal nang naantala. Ang mga manggagawa, kahit abala, ay hindi pinalampas ang pagkakataong makinig ng palihim. Talagang nag-init ang kanilang mga tainga nang marinig ang salitang sahod. Halatang bumilis ang galaw ng lahat sa pagtatrabaho. Pati ang head steward ay nagulat. Bakit parang biglang naging porsigido ang lahat na magtrabaho ng mabilis? Nagtanong si Penelope. Nasaan ang pinuno ng unyon ng mga mangangalakal? Itinuro ni head steward Halo ang unahan, nandoon po siya. Pagkatapos ay sumigaw ito, Pablo. Pumarito ka muna sandali. Nang marinig iyon, naglakad si Pablo palapit sa kanila. Ipinatawag niyo po ba ako? Ipinakilala siya ni Head Steward Hallow, hinahanap ka ng ating lady. Aking lady, isang malaking karangalan ang makilala kayo. Ako po si Pablo. Mabait nang umiti si Penelope. Ikinagagalak din kitang makilala. Habang nakatitig sa mukha nito, bigla niyang naalala ang takbo ng kwento. Naisip niya, hindi ba't si Pablo ang mangangalakal na naglakbay kasama ang bida? Hindi ba siya yung karakter na naging tau-tauhan pero naging kakampi rin? Bakit kaya siya pagalagala sa ganito kalayong lugar? Hindi ba't dapat ay maging isa siyang tanyag na mga ngalakal? Mukhang medyo balisa si Pablo. Bahagyang yumukod ang lalaki at nagtanong, may kailangan po ba kayo? Sumagot si Penelope, masaya akong makilala ka, Pablo. Maaari ko bang malaman kung matutulungan mo akong maghanap ng ilang mga bagay? Bahagyang umiwas ng tingin si Pablo, pero sumagot pa rin ito, sige po, aking lady, ituloy niyo lang. Hahalughugin ko ang buong kontinente, mahanap lang ang kailangan ninyo. Kaya pakiusap, sabihin niyo na po ang inyong kahilingan. Nagtaka si Penelope sa sinabi nito. Hahalughugin ang buong kontinente. Bagsak na ba ang negosyo niya? Kaya naman, inilatag na niya ang kanyang hiling. Maaari mo ba akong ihanap ng mga sangkap para sa paggawa ng sabon? Halimbawa ay soda at mga langis mula sa prutas. Tumango naman si Pablo bilang tugon. Depende po sa kalidad. Kung pangkaraniwan lang naman ang mga materyales, madali ko po yung makukuha. Kung ganoon, dalhan mo ako ng mga materyales na nasa katamtamang kalidad. Dalhan mo ako ng mga materyales na nagkakahalaga ng 2,000 ginto. Susubukan ko muna ang mga ito, at kung papasa sa panlasa ko, bibili pa ako ng mas marami. Biglang nagliwanag ang mukha ni Pablo, at itinukod ang kamay sa kanyang dibdib. Taimtim siyang nagsabi, maaari ko na po silang madala rito, bukas na bukas din. Natuwa si Penelope sa narinig at nakangiting sumagot, kapag dumating na ang mga materyales, dalhin mo agad ang mga ito sa aking gawaan. Sa loob-loob niya, medyo naawa siya kay Pablo. Bilang mangangalakal, baka nga nalugi ang negosyo nito. Magalang na yumukod si Pablo.
Seryoso itong nagsabi, kung may anuman po akong maitutulong, wag po kayong mag-atubiling utusan ako. Masayang nagpasalamat si Penelope sa kanya. Na-appreciate niya ang malasakit nito. Nang makita ang eksenang iyon, napangiti na rin si Head Steward Halo. Kinabukasan, isang berdeng likido ang nakapatong sa mesa. Kasama ang isang supot ng soda, nagsuot si Penelope ng apron at nag-ingsing ng manggas, handa nang simulan ang paggawa ng sabon. Lumapit ang ilang katulong at nagsabi, nabalitaan po naming gagawa kayo ng sabon, aking lady. Excited na nagsabi ang dalawa na gusto raw nilang tumulong. Nagulat si Penelope. Kayong dalawa? Gusto niyong tumulong sa akin? Hindi ba kayo busy? Medyo naiilang na tanong niya sa kanila. Hindi ba't pang 5 taon na ang trabaho niyong dalawa sa ngayon? Masigasig na nag-ingsing ng manggas ang dalawang katulong. Masaya nilang sinabi, dahil po sa inyo, nalutas na ang pinakamalaki naming problema. Kung may ginagawa po kayo, dapat lang na tumulong din kami. Magtiwala po kayo sa amin. Kami ang pinakamalalakas na tao sa kastilyong ito. Talagang sumaya si Penelope, at nagpasalamat sa kanila. Salamat talaga sa mga sinabi niyo. At saka, dapat matuto rin kayong dalawa kung paano gumawa ng sabon. Kaya halika kayo rito, at manood ng mabuti. Opo, naintindihan po namin. Tiyak natatandaan namin to. Habang masaya silang tatlo na gumagawa ng sabon, biglang binuksan ni Arwin ang pinto ng malakas. Sabi niya, handa na ba ang mga materyales? Tara na. Tulala lang ang tatlo sa sinabi niya, hindi nila makuha ang ibig niyang sabihin. Nagtaka sila, saan pupunta? Maya-maya lang, napuno ang silid ng mga bote at bangga na naglalaman ng iba't ibang sangkap. Nagbabala si Arwin na huwag hahawakan ang anuman sa loob. Dalhin niyo lang ang mga sangkap at ilagay niyo sa tabi ng mesa. Natigilan si Penelope, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at napasigaw, Diyos ko, ano tong lahat ng ito? Gulat na gulat si Penelope. Paano napunta ang mga bagay na ito rito sa Hollow Castle? Hindi man lang nag-abalang lumingon si Arwin sa kanya. Habang nakatitig ng maigi sa papel ng formula, nagpaliwanag siya, gawaan ko yan. Nagbukas ako ng isang teleportation gate. Ikinabit ko yan sa mismong pasukan ng kastilyo. Napanganga si Penelope. Nagawa mo yon? Tumingala ang lalaki at sinabihan siyang magmadali. Ngayon, bilisan mo at ipasok na ang mga yan. Kung wala ang mga kagamitang yan, hindi man lang natin masisimulan ang pagtest sa sabon na gawa sa mga berdeng halamang gamot. Matagal na nakatayo si Penelope sa tapat ng pintuan, hindi pa rin makahakbang papasok kahit isang hakbang na lang ang layo. Baka sa kanyang mukhaang. Halatang kinakabahan, nagtanong siya, sigurado ka ba talagang ligtas pumasok ng ganito? Kalmado namang sumagot si Arwin. Kung gusto mo talagang malaman, subukan mong hawakan ang kahit anong gusto mo. Nang marinig iyon, natakot si Penelope. Sabi na nga ba, may mali talaga, di ba? Kumbaga, kapag humakbang ako dyan, makukulong na ako habang buhay. Nakita kung gaano siya kaisip bata, natawa si Arwin. Hindi iyan mangyayari. Sa sandaling makita niya ang ngiti ni Arwin, napatigagal siya. Pagpapatuloy niya, pero parang gusto ko ring subukan. Biglang nakaramdam ng kaba si Penelope. Mukhang kriminal ang ngiti niya. Mukhang may gagawin siyang masama, bakit bigla siyang ngumingiti? Wala akong ideya kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni Arwin, tandaan mong mabuti ang sinabi ko. Huwag na huwag mong hahawakan ang mga kagamitan sa eksperimento dyan, kahit anong mangyari. Sagot ni Penelope. Alam ko na yan. Magtiwala ka lang sa akin. Sige, simulan na natin. Nagsuot silang 4 ng goggles. Nagsuot sila ng mga mask at guwantes at sabay-sabay na tiningnan ang mga sangkap. Habang nagsasalita, ipinakita ni Arwin ang proseso. Napakasimple lang nito. Pagkatapos paghaluin ng tubig at soda sa magkaparehong dami, haluin ito hanggang sa tuluyang matunaw ang caustic soda. Kapag luminaw na ang timpla at lumapot, ibuhos ito sa isang kahoy na hulmahan na may saping papel. Pagkatapos, ihalo ang himaymay ng prutas. Hawak ang isang bote ng essential oil sa kanyang kamay, ipinakita niya ito sa kanilang tatlo. Ito ang green herb oil. Ako mismo ang nag-extract nito. Ihahalo ko ito sa mga sangkap ng sabon, nakahinga ng maluwag si Penelope. Mas simple pala ang proseso kaysa sa inakala ko. Malapit na tayong matapos. Biglang tumalas ang tingin ni Arwin habang lumalapit siya ng husto. Sabi niya, nagpuyat ako buong magdamag, matiyagang kinuha ito ng patak-patak. Wala ka bang nararamdaman? Napakurap siya sa kalituhan. Ano namang ibig sabihin yon? Sa bagay, siguro naman payapa ang paggawa ng maliliit na gawain. Agad na nagdilim ang mukha ni Arwin. Naisip ni Penelope sa sarili, hindi ako sigurado, pero baka nga nagpuyat siya buong gabi. Siguro, dahil sa sawi sa pag-ibig. Kahit iyon ang nasa isip niya, ang nasabi niya ay, nagpuyat ka pala kagabi. Malamang nahirapan ka. Walang magawang humarap sa ibang direksyon si Arwin at isa lang ang sinabi. Mabuti pang tumahimik ka na lang. Galit na galit si Penelope. Ano bang problema niya? Ano ba talagang gusto niyang sabihin? Nagpatuloy si Arwin sa pagpatak ng essential oil. Inihalo niya ito sa sabon ng paisa-isang patak.
Nang matapos siya, hinubad na niya ang kaniyang guwantes. Ngayong naibuhos na ang mga sangkap sa hulmahan, ang kailangan na lang nating gawin ay hintayin itong tumigas. Pakiramdam ni Penelope ay pagod na pagod siya. Nakakapagod yun ah. Humarap siya sa dalawang katulong at sinabing, nagpakahirap din kayong dalawa. Maaari na kayong umalis. Ikinumpas ni Arwin ang kaniyang kamay na parang nagtataboy, umalis ka na rin. Pinigilan ni Penelope ang kaniyang inis. Bakit ba palagi siyang nakikipag-usap sa akin ng ganoon na lang? Kahit pa bumabagsak na ang teritoryong ito, aristokrata pa rin ako. Tauhan ko lang siya. Sinulyapan niya si Arwin at sinabing, amoy gamot dito. Ipinaliwanag naman nito ang amoy. Iyan ang amoy ng mga green herb. Nag-request siya, dahil sabon naman ito, gusto ko sana ng mas mabangong samyo. Lumapit si Arwin sa kanya. Sa teorya, posible yan. Kailangan lang nating magdagdag ng mga essential oil na may iba't ibang amoy. Pero bago yan, kailangan muna nating mapatunayan kung may tunay bang epekto ang mga herbs sa sabon na ito. Nanatiling seryoso si Penelope. Sabi niya, Eddie, gawin mo. Nagulat si Arwin. Tama ba ang narinig ko? Isang barones, naglalakas loob na maging bastos. Tanong niya uli, dapat ko ba talagang gawin yan? Kalmado siyang sumagot, gawin mo. Patuloy siyang kinukulit nito. Kung gagawin ko ba talaga, ayos lang. Walang emosyon siyang sumagot, ayos lang. Naisip ni Arwin sa sarili. Inaasahan niyang rerespetuhin ko siya, ako. Ang tinaguriang henyo simula pa noong 3 taong gulang pa lang. Ako ay isang tower master. Humalukip-kip siya ng may autoridad at sinabi, kung inaasahan mo ang respeto ko, sumuko ka na. Hindi ako ang tipo ng tao na dapat kinakausap ng ganyan kabastos. Pinutol siya ni Penelope. Siya nga pala, ano nga uli ang pangalan mo? Mukhang nayayamot si Arwin. Sinabi ko na sa iyong Arwin ang itawag mo sa akin. Pagkarinig niyon, tinapik ni Penelope ang kaniyang dibdib at mayabang na nagsabi. Tama, Arwin. Maaari mo akong tawaging Baroness Halo. Sigurado akong ganoon ako nagpakilala sa iyo noon. Mapilit siyang sumagot, masyadong mahaba ang titulong yan. Ayoko niyan. Sobrang nayamot si Penelope na gusto na niyang magwala. Wag na yan. Hindi yan ang pangalan mo. Sabi niya. Ang tinutukoy ko ay ang tunay mong pangalan. Nagulat siya. Tunay kong pangalan? Penelope. Iyan ang itawag mo sa akin. Sabi niya. Sige, Penelope na lang ang itatawag ko sa iyo. Hindi na ako makikipag-ayos pa ng higit dyan. Bahala ka, Arwin. Hindi nagtagal ang katahimikan bago taliman ni Penelope ang tingin kay Arwin na parang may kuryente sa pagitan nila. Madalas kong marinig na medyo kakaiba ka raw. Pero siguradong hindi ka naman kasing sama ng sinasabi nila. Pareho silang napabuntong hininga. Hindi ko na talaga maintindihan kung paano tumatakbo ang mundong ito. Tama. Eksakto. Makalipas ang isang araw, natapos na ang sabon. Sabik na sinabi ni Penelope, sige, subukan na nating gamitin ito. Nagsimula siya at ang 3 katulong sa unang hakbang, ang paghihilamos ng mukha. Pagkatapos, tinanong niya kung anong pakiramdam nito. Halos pare-pareho ang naging tugon nilang 3 na. Higit pa ito sa perpektong marka, hindi ko mapigilang purihin to. Mas uminit ang pakiramdam ng balat ko, may kakaibang kislap ito, at napakakinis sa pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nagliliwanag ang mukha ko. Napangiti ng masaya si Penelope at nag-thumbs up. Magaling. Susunod. Kumusta naman ang amoy nito ngayon? Iba-iba ang naging marka nila, bagaman wala namang nag-akalang masama ito. Nagbigay ng kani-kanilang opinyon ang 3 katulong. Gusto ko yung banayad na amoy ng green herbs. Pakiramdam ko, lalo akong nagiging healthy. Pero parang hindi masyadong bagay sa akin. Dati ko pa kinamumuhian ay, hindi naman sa kinamumuhian, pero hindi ko lang talaga gusto ang amoy ng herb na to. Napaisip si Penelope. Ah, ganoon ba? Kailangan nga talagang improve ang banggo nito. Nakasandal si Arwin sa pinto, malakas na humihilik habang natutulog. Nang marinig ang nakakairitang tunog na yon, nakaramdam din siya ng asa. Hay, kung matutulog lang pala siya ng ganyan, bakit pa siya pumunta rito? Sino ba sa mundo ang pumatol sa kanya? Mas matagal pa to kaysa sa inakala ko. Sandali. Uso ba ang breakup na yon? Mukhang pati ang Tower Master din. Hindi maaari. Namutla siya sa naisip na baka yung bastos na lalaking yon ang mismong Tower Master. Habang nakatingin sa madungis na lalaki sa harap niya, nagduda ng husto si Penelope. Ang lalaking ito ang Tower Master? Mahirap ilarawan ang hitsura ni Arwin. Nakadikit sa kanya ang malagkit niyang buhok, at ang dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata ay umabot na yata hanggang sa baba niya. Gusot-gusot ang kanyang mga damit, kaya napapatanong si Penelope sa sarili kung totoo ba ang nakikita niya. Bigla niyang naalala ang paglalarawan sa kanya sa libro. Ang Tower Master daw ay parang isang malaking aso cute at mapagmahal. Tapos, nang tignan niya ulit ang kalagayan nito ngayon, marahang napailing si Penelope. Pero ang Tower Master, hindi, imposible. Hindi na niya pinansin si Arwin at humarap na lang sa mga katulong. Una, gusto kong subukan ang paggamit ng green herb soap sa loob ng 1 linggo at tignan ang resulta.
Maaari ko bang hingin ang tulong ninyong lahat? Masigasig naman silang sumagot. Siyempre naman po. Isang karangalan ang makatulong ng totoo. Pagkakita sa reaksyon nila, medyo natuwa si Penelope sa loob-loob niya. Mas maganda itong simula kaysa sa inasahan ko, di ba? Ngumiti siya. Nagpakapagod kayong lahat. Maaari na kayong umalis. Lalo lang natuwa ang tatlong katulong sa narinig. Siguradong magtatagumpay ito, susuportahan ka namin palagi, nahihiyang ngumiti si Penelope. Salamat. Biglang sumulpot si Arwin sa likuran niya, at narinig ang malalim niyang boses. Ngayon naman, pag-usapan natin kung magkano natin ito ibebenta. Tinignan ni Penelope ang gusgusin niyang hitsura at nag-atubili bago nagmungkahi, bakit hindi ka muna pumasok sa loob at magpahinga? Mukhang pagod ka na. Nagtatakang tumingin sa kanya si Arwin ha. Bakit ka na naman ba nagsasalita ng formal sa akin? Hindi ba't sabi mo ay aalis ka na? Nang makitang nag-uusap sila, kusa nang umalis ng tahimik ang mga katulong. Tinikom ni Penelope ang kanyang mga labi at sumagot, well, naisip ko kasi na galing ka sa tower at isa ka ring malakas at napakahusay na mage. At dahil sa sitwasyon ngayon, at sa ibang mga tao rito pagkarinig niyon, nagsalita si Arwin na may halong pangungutya. So, yun pala ang totoong dahilan. Napakawalang hiya mo talaga at doble kara. Hindi siya pinansin ni Penelope. Pagpapatuloy niya, gusto kong dagdagan ng amoy ng orange at rosas ang sabon at gumawa ng dalawang version mamaya. Gusto ko ring dagdagan ng mas matatamis na bango, pero isusunod na lang natin yon. Pagkarinig nito, sabi ni Arwin, gusto mong lagyan ng bango ang kasalukuyang batch agad-agad? Kailangan muna nating kumpirmahin ang bisa ng green herb soap. Sulyap ni Penelope sa mga katulong at sumagot, malinaw namang gumagana ito. Hindi mo ba nakikita? Natahimik si Arwin. Muling ngumiti ng maliwanag si Penelope. Tingin ko, mas magiging magandang idea ito sa negosyo kaysa sa una kong inakala. Nagbigay ng malabong sagot si Arwin, Ma'am. Sabik na nagtanong ulit ang babae. Kung ganoon, gaano sa tingin mo katagal bago matapos ang orange-scented soap? Sumagot si Arwin, seryoso ba? Para makagawa ng amoy orange, kailangan natin ng orange essential oil. Kailangan nating pakuluan ang mga balat ng orange para makuha ang extract nito. Pagkarinig niyon, natigilan si Penelope. Patuloy na umalinganggaw ang boses ni Arwin na parang nagkakalculate. Tanti ang tao na pwedeng tumulong. Wala. Lumampas na sa budget. Kung ganoon, gawin mo lahat ng mag-isa. Iniisip ang sarili na nakabaon sa mga balat ng orange, medyo pinanghinaan siya ng loob. Ah, ganoon pala. Pagpapatuloy ni Arwin, kung nagpaplano kang mag-mass produce ng sabon, masyadong sayang kung gagawin ang lahat ng mano-mano. Baka mas mabuting bumili na lang tayo ng mga sample ng essential oils. Mukhang naliwanagan si Penelope at bulalas niya, oh, napakagandang idea niyan. Kung ganoon, kailangan ko uling makipagkita sa mga ngalakal. Sabi nila, mas maraming supply ang ipapamahagi ngayong araw. Dadaanan ko na rin at titignan yon. Pagkatapos nyon, nagmadali na siyang umalis. Habang pinagmamasdan ang paalis niyang figura, naisip ni Arwin sa sarili, workaholic din pala siya. Pero hindi ba parang sobra naman yata ito? Hindi niya mapigilang maalala kung gaano ito katakot noong nasa laboratorio niya. Kahit papaano, may cute na side pala siya noon. Siguro kaya pumayag akong pagtiisan ito. Palit eksena, iniabot ni Penelope ang isang supot ng pera kay Pablo. Tinanggap niya ito at yumukod ng may paggalang bilang pasasalamat. Muling nagsalita ang babae para humiling. Kailangan namin ng orange essential oil at rose essential oil. Tinaasan siya ng kilay ni Pablo. Plano niyo bang gumamit ng essential oils para gumawa ng pabango? Kung may kailangan ka pa, matutulungan din kitang mag-ipon ng mga materyales. Humalukip-kip si Penelope, at sumagot mamaya, mag-o-order din ako ng jasmine at lavender. Plano kong gumawa ng sabon mula sa mga essential oil. Sabon? Natigilan si Pablo, puno ng pagdududa ang boses niya. Kaya, talagang balak niyo pong gumawa ng sabon na amoy orange at rosas. Tumango si Penelope bilang pagkumpirma. At pagkatapos, tama nga. Nakatayo lang siya doon na parang tuod sa gulat, habang iniisip sa sarili, kalma lang. Kalma ka lang. Ang isang mangangalakal na gaya ko ay hindi dapat nabibigla sa ganitong bagay. Mahilig ang mga maharlika sa mga pabango. Kahit na mahal ang sabon para sa mga karaniwang tao, may market value kaya talaga to, paano niya kaya naisip ang bagay na to? Sa huli, hindi na nakatiis si Pablo at nagtanong, kung hindi niyo po mamasamain, maaari ko bang malaman kung ano ang magiging epekto ng sabong ito? Medyo malabo ang sagot ni Penelope. Una sa lahat, mabango ito. Tungkol naman sa ibang epekto, kailangan pa iyong dumaan sa testing. Yun ang sinabi niya. Pero sa kaibuturan ng puso niya, iba talaga ang iniisip niya. Ang balat ng orange ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kulay ng balat at panlaban sa pagtanda, at ang rose essential oil naman ay nakakatulong para ma-relax. Hindi na kailangang ipaliwanag ng sobrang detalyado. Nagtanong ulit si Penelope, kailan magiging handa ang mga gamit? Magalang siyang sumagot.
Isang linggo ay hindi, siguro mga 4 na araw lang, matapos marinig ang sagot, tumalikod na ang dalaga. Ang katiwala na ang bahala sa bayad, kaya pakiayos na lang. Yumukod ang lalaki, opo, iwan niyo na po sa akin ito. Biglang napatingin si Pablo sa paligid ng estate. Huminto siya sandali. Ano to? Akala ko babagsak na ang teritoryong ito? Bakit biglang nagmukhang bundok ng pera? Hindi napigilan ni Pablo na magtanong sa katiwalang si Halo. Mukhang maayos ang pamamalakad ni Baroness Halo sa teritoryo niyo ah. Hindi yan dapat pinapakialaman ng isang mangangalakal na gaya mo. Deliver mo na lang ang mga gamit sa tamang oras. Napagtanto ni Pablo ang pagkakamali niya kaya nagbago ang tono nito. May isa lang sana akong gustong imungkahi. Bilang tanda ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kinatawan ng teritoryong ito, naisip ko pong magpadala ng regalo. Alam niyo ba kung magugustuhan ng madam ang silver fox fur? Sa mga salitang iyon, kuminang ang mga mata ni Head Steward Halo. Silver fox fur? Hindi ba't napakabihira niyan, kahit sa Hilaga? Magalang na itinalumbaba ni Pablo ang kamay niya sa kanyang dibdib. Mukhang magiging magandang regalo ito para pasayahin ang bago niyong amo. Makalipas ang 2 linggo, isang katulong ang naghihilamos. Habang tinatapik-tapik ang kanyang makinis at preskong pisngi, bulalas niya, lalo talagang gumanda ang balat ko. Samantala, nakaupo si Penelope sa kanyang silid-aralan nang may kumatok sa pinto. Pasok. Kapapasok pa lang ng 3 katulong ay pinaulanan na nila siya ng papuri. Mahal na madam, maaari po bang makahingi pa ng isang bar ng sabon? Ako rin po. Ang anak ko po, laging nagpapabili kapag nakikita to. Gusto ko rin po talagang magkaroon nito. Pagkakita sa reaksyon nila, bahagyang ikinaway ng dalaga ang kanyang kamay. Magsisimula na kaming mag-mass produce ng sabon sa teritoryo. Maaari bang maghintay pa kayo ng kaunti? Agad na sumagot ang 3 ng may pananabik, opo. Pinanood ni Penelope ang pag-alis ng 3 katulong, at sa wakas ay napangiti sa sarili, talagang masigla ang naging tugon nila. Napatingin siya sa budget sheet. Ang gastos ay mas mababa kaysa sa inaasahan. 8,000 ginto. Ang gastos sa paggawa sana ang naging problema, pero buti na lang, ibinenta ito ni Pablo sa amin ng mas mababa sa presyo ng merkado, kay laking ginhawa. Nakatukod ang baba sa kamay, tumango si Penelope ng may kasiyahan. Maganda, isang napakagandang simula nito. Sa sandaling iyon, biglang itinulak ni Arwin ang pinto, at malakas na nagsabi, sa wakas, nagtatrabaho na rin ang mga tamad na duwendeng yon. Tulala siyang nakatingin dito. Sandali, ibig sabihin ba niyan ay tapos na sila sa heating pot at mga tubo ng mainit na tubig? Itinaas ni Arwin ang isang piraso ng papel at nakangising sumagot, kalahati pa lang ang tapos. Pero, kailangan pa ng kaunting oras para sa mga tubo ng mainit na tubig, pero malapit na silang matapos. Nakahanap na sila ng mga tamang materyales. Para sa kanya, ang hitsura ni Arwin ngayon ay hindi nalalayo sa isang sabik na tuta. Naghalukip-kip ito ng buong pagmamalaki. Kung ang heating system ay gagawin ayon sa disenyo, ang temperatura sa loob ay aabot sa 60 degrees. Pwede pa tayong gumawa ng greenhouse. Nang marinig iyon, kinuskos ni Penelope ang kanyang mga kamay sa tuwa. Ibig sabihin, masusubukan na natin ang heating system bago pa bumagsak ang unang nyebe. Buti na lang. Nang makitang hindi ang inaasahan niyang reaksyon ang ipinakita ng dalaga, hinampas ni Arwin ang mesa at lumapit dito. Anong buti na lang? Yun lang? Yun lang ang masasabi mo? Binigyan siya ni Penelope ng tingin na parang nagsasabing, kailangan ba talagang gawin to? Tinikom ni Arwin ang kanyang mga labi, siguradong mapapairap na ang mga salamangkero sa tower ngayon. Habang hinihimas ang kanyang baba, sabi niya, hindi mo ba kayang magkunwaring mas lalong nagulat, o sadyang matanda ka na kaysa sa hitsura mo? Wala pa ring reaksyon si Penelope. Lalo pang lumapit si Arwin. Nasabihan ka na ba ng mga tao na boring ka? Pinanliitan niya ito ng mata, habang iniisip na sa mundo niya, ang mga spaceship nga ay lumilipad na patungo sa ibang galaxy, kaya ang mga bagay na gaya ng heating system at mainit na tubig ay hindi naman nakakamangha. Habang naglalakad patungo sa sofa para maupo, nagtanong si Arwin. Kaya, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sumagot naman si Penelope. Sa totoo lang, ako ay. Makikipagkita ako sa guildmaster ngayon para ayusin ang aming kontrata. Plano kong ang guild na ang humawak sa distribusyon ng sabon. Imbis na ang teritoryo. Biglang napatayo si Arwin sa gulat. Ano ito? Hindi niyo pa nga nasisimulan ang paggawa ng sabon, pero humantong na agad sa ganito. May guildmaster ka na ba talagang mapagkakatiwalaan? Patuloy sa pagsusulat si Penelope habang sumasagot. Sa tingin ko kailangan ko muna siyang makausap. Tumango ang lalaki. Ah, ganoon ba? So hindi mo pa pala talaga kilala ang guildmaster. Kailan ba kayo magkikita? Sabi ni Penelope, mga 30 minuto mula ngayon, pinapunta ko na siya rito. Biglang tumayo si Arwin. Mabuti. Dapat makaharap ko rin ang guildmaster na yan. Kung ang guild ang magiging partner natin sa negosyo, kailangan kong malaman kung anong klase siyang tao. Nang hindi masyadong nakatingin, kaswal siyang sumagot. Kung magiging business partner natin siya, bahala ka.
Sa loob ng drawing room, kumagat si Arwin sa isang scone at nasisiyahang nagsabi, hindi ko gusto ang teritoryong ito, pero masarap ang tsaa at scones. Humigop ng tsaa si Penelope at kalmadong sumagot. Ituturing ko na lang yan na papuri. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan siya ng nanguuyam. Kung papuri ang tawag mo roon, mukhang kailangan mo nang patingnan ang mga mata mo. Sumagot si Penelope nang walang kahit anong bakas ng inis. Maayos ang paningin ko, pareho silang dalawa. Pagkatapos ay idinagdag niya, nga pala. Bakit hindi mo gawa ng paraan ang buhok mong yan? Natatakpan na ang kalahati ng mukha mo. Ibinaba ang scone. Prangka siyang sumagot, kapag inayos ko ang buhok ko ng maayos, baka mailang ka lang. Pinaningkita ni Penelope ang kanyang mga mata, hindi kumbinsido. Oh, talaga ba? Sa itsura pa lang ni Penelope, alam na ni Arwin na hindi ito naniniwala sa kanya sa kahit anong paraan. Sa sandaling iyon, binuksan ng punong katiwala ang pinto at magalang na pumasok, aking lady, ang merchant. Guildmaster na kumakatawan sa Panginoon ay narito na. Tumango siya bilang tanda ng pag-unawa at sinabing, pakihandaan ng tsaa. At merienda ang ating bisita. Pagkatapos ay papasukin mo siya. Lumingon ito at sumagot, opo, aking lady. Bumukas muli ang pinto, at isang pamilyar na boses ang narinig. Nagkita tayo muli, Lady Baroness. Ang pumasok ay walang iba kundi si Pablo. Tinitigan ni Arwin ang nakangiting mukhang iyon ng may pagkabigla. Hindi niya naitago ang kanyang pagkadiri at naisip, bakit nandito ang lalaking ito? Napansin ang kanyang reaksyon. Nagtatakang nagtanong si Pablo, tila kilala mo ako. Para itago ang pagkailang, mabilis na humigop ng tsaa si Arwin habang iniisip, hindi ba ito yung asong sunod ng sunod kay Betty noon? Bakit siya nagpapakita rito ngayon? Walang pakialam si Penelope. Sa inasal ni Arwin at sinenyasan si Pablo. Maupo ka. Tumango ito. Ah, sige. Salamat sa pag-imbita. Sa akin. Kasabay nito, dinala na ang mga tsaa at pastries. Inilahad ni Penelope ang kanyang kamay kay Arwin at ipinakilala ito. Siya ang business partner ko at isa ring mage. Tumango si Pablo. Ah, isa ka palang mage. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Pablo. Nagpapatakbo ako ng isang maliit na guild. Ngumisi lang ng mapait si Arwin, at hindi man lang nag-abalang batiin ito pabalik. Si Penelope naman, na medyo nahihiya, ay sumingit para ayusin ang sitwasyon. Huwag mo na lang pansinin ang mage na yan, hindi lang talaga siya mahusay. Makipagkapwa-tao. Nakuha naman agad ni Pablo ang ibig niyang sabihin. Naiintindihan ko. May itinulak siyang isang bar ng herbal soap. Sa harap nito at ipinakilala ito. Ito ang sabon na ginawa namin kasama ang mage. Kinuha ni Pablo ang sabon ng may pag-aalinlangan. Ah, ganoon ba? Napakahusay ng pagkakagawa nito. Pero sa loob-loob niya, may pagdududa. Ipinagmamalaki niya ba na siya mismo ang gumawa nito? Biglang may naamoy si Pablo na mabangong samyo. Napatingin siya sa sabon sa kanyang kamay at nagulat. Dalandan. Idinagdag niya ba ang orange essential oil na binili niya noong nakaraang araw sa sabon? Nang mapansin na tulala ito ng sandali, nagsalita si Penelope. Ano ang tingin mo? Bumalik sa realidad si Pablo at sumagot. Sa tingin ko, ang sabon na amoy dalandan ay medyo kakaiba, pero ang bango nito ay sariwa at nakaka-relax. Nang marinig ang kanyang opinyon, diretso itong nagtanong, sa tingin mo ba ay maibebenta natin ito? Naitikom niya ang kanyang mga labi at nag-alinlangan. Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Ibinaba niya muli ang bar ng sabon. Naintindihan agad ni Penelope. Gaya ng inaasahan, napakaingat niya, napayuko si Pablo habang nag-iisip. Ang pagdaragdag ng pabango ay magpapataas sa presyo ng sabon, at ang sabon ay sadyang mahal na para sa mga ordinaryong tao. Malamang ay hindi sila magiging interesado. Baka kuryosidad lang ang makuha sa mga maharlika dahil bago ito, pero napakaselan ng kanilang panlasa, para maging uso ito ng matagal, ang mga maharlika ay kadalasang gumagamit muna ng sabon panghugas bago maglagay ng perfumed oil pagkatapos. Kaya, ang sabon mismo ay hindi naman talaga kailangang maging mabango. Matapos mag-isip sandali, tumingala siya at seryosong ibinigay ang kanyang opinyon. Maganda ang ideyang ito, pero bago pa siya makatapos, naglapag ang mage ng isang malaking palanggana ng tubig sa mesa. Tumingin si Pablo sa palanggana, nang may pagtataka habang narinig ang boses ni Penelope. Subukan mo muna. Matapos itong gamitin, napabulalas siya sa gulat. Ano ito? Ang kinis ng balat ko. Ano ang laman ng sabon na ito? Namangha si Pablo sa loob-loob niya. Ang simpleng paglalagay lang ng amoy dalandan ay hindi dapat magdudulot ng ganito kalaking epekto. Nang makita ang kanyang reaksyon, nagwika si Penelope, gaya ng inaasahan sa isang negosyante, matalas ang iyong paningin. Habang nakasandig ang baba sa kanyang kamay, dahan-dahan niyang sinabi, tama ka na amoy dalandan ito, pero ang tunay nitong pangalan ay Green Herbal Soap. Sa nakalipas na 2 linggo, 23 tao na ang nakasubok sa sabon na ito.
Ang resulta ay naging mas makinis at mas maliwanag ang kanilang balat. Gaganda ang balat, at kitang-kita ang pagbabago sa mga dark spots, peklat, at pati na sa tigyawat. Ang mga dokumentong nasa harap nyo ay mga report ng karanasan ng mga gumamit nito. Mismong ang mga kalahok ang sumulat niyan. Ngayon, gusto ko sanang marinig ang opinyon nyo, kaya naman nag-usap sila ng matagal hanggang hapon. Napahawak si Penelope sa kanyang noo at napabuntong hininga. Nakakapagod talaga. Buong hapon silang nagtalo. Paikot-ikot ang usapan tungkol sa hatian ng kita. 3 ba ang kukunin ko? 2 ba sa'yo? Sige, papayag na ako sa 3. Sa'yo ang 3, 7 naman sa amin. Pati si Penelope ay hindi rin lubos maisip kung paano basta-basta na lang napirmahan ang kontratang yon ng ganoon na lang. Habang nakatingin sa kisame, itinikom niya ang kanyang mga labi. Nakabuo na rin sila ng pansamantalang plano para sa pagbebenta. Ang mga sabon na may amoy ng orange at rose ay ituturing na premium line para sa mga mataas na opisyal at maharlika. Bukod pa roon, pwede nilang bawasan ang dami ng green herbs para gumawa ng mas murang klase ng sabon para ibenta sa mga karaniwang tao. Bago umalis, nagmungkahi si Pablo, pwede po bang makahingi ng isang set ng herbal soap para sa promosyon? Kapag nagsimula na ang social season, ibibigay ko ito sa mga tanyag na pamilya ng mga maharlika. Umayos ng upo si Penelope at tumingin kay Arwin. Ano sa tingin mo? Kanina pa siya lamon ng lamon at natigilan lang noong kinausap siya ni Penelope. Ano naman ang dapat kong isipin? Sabi ni Penelope. Nakita mo naman ang lalaking iyon. Wala ka man lang bang masasabi? Tumigil si Arwin, tapos bumulong ng mahina. Mapanglamang at mainit pa rin ang ulo gaya ng dati. Nagulat si Penelope at napatingin sa kanya. Ha? Magkakilala ba kayong dalawa? Kaswal siyang umiling. Hindi naman sa ganoon. Kumbaga, parang magkakilala lang kami dahil sa ibang tao. Nagdududang tumingin si Penelope sa tasa ng tsaa. Pero mukhang kilalang kilala niya si Pablo. Gayunpaman, hanggat hindi siya lumalampas sa limitasyon, ayos lang yon. Humarap si Arwin sa kanya at nagsabi. Nga pala, hindi mo ba napapansin na mas lumalamig sa loob ng kastilyo nitong mga nakaraang araw? Maayos ba ang paghahanda niyo para sa taglamig? Kampanteng sumagot si Penelope. Huwag kang mag-alala. Ayon sa ulat ng katiwala, mas maayos na ang lahat. Kumpara noong nakaraang taon. Sumandal si Arwin habang nakakrus ang mga kamay at sumagot, ganoon ba? Kung ganoon, ililipat ko na rito sa kastilyo ang lahat ng kagamitang pwede pang gamitin at isasara na ang laboratorio. Masyadong maraming mana ang nauubos ko sa spatial magic. Tulalang sumagot si Penelope, gawin mo ang gusto mo. Sinulyapan siya ni Arwin, at unt-unting lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Ganoon ba? Noong makita ni Penelope ang tingin na iyon, bigla siyang kinabahan. Parang pakiramdam ko, pagsisisihan ko ito. Pagkatapos niyon, ibinigay ko ang buong autoridad sa katiwala at nagpagawa ng gawaan ng sabon sa community hall. Kumuha kami ng mga taga-nayon para magtrabaho doon at hindi nagtagal, naging napakasigla ng gawaan. Sa ngayon, bukod sa mage, ang katiwala at ako lang ang nakakaalam ng formula ng sabon. Mula noon, walang pagod na pabalik-balik ang katiwala sa pagitan ng paggawaan at ng kastilyo. Madaling natuto sa paggawa ng sabon ang mga babaeng maliliksi ang kamay. Di nagtagal, ang mga dekalidad at mababangong sabon ay ginagawa na, binalot sa magagandang papel, at ibinenta sa merkado, gaya ng inaasahan, nagustuhan ito ng mga mamimili. Kumalat sa lahat ng dako ang balita tungkol sa kakaibang produkto ng Halo, at agad na nagkaroon ng mga bagong kainan at taberna sa paligid ng pagawaan. Maging ang mga tindahan ay nagsimula ng sumigla muli. Sa gitna ng pagpupulong, nag-ulat ang katiwala. Napakaayos po ng operasyon ng paggawaan ng sabon sa ngayon, kaya nating gawing extract ang lahat ng green herbs. Bago magtaglamig, tumango si Penelope. Naiintindihan ko. Sobrang tuwa ng punong katiwala na muntik na siyang maiyak. Karamihan sa mga manggagawang dating nag-aasikaso ng green herbs ay nakahanap na ng trabaho sa paggawaan ng sabon o sa malapit dito. Masaya silang lahat dahil hindi na nila kailangang umalis ng teritoryo ngayong taglamig. Dahil po ito sa inyo, mahal na ginang. Nang marinig iyon, lumiwanag ang mukha ni Penelope at sinabing, salamat naman. Pagkatapos ay humarap siya sa katiwalang nakatalaga at nagtanong, kumusta ang benta ng sabon? Tumingin ito sa kanya at nagulat, sa ngayon po, sa loob pa lang ng teritoryo ito mabenta. Dahil sa rekomendasyon ng mga tao, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang pagbebenta sa labas. Paano po kung gagawa tayo ng package para sa green herbal soap? Para gawing gift sets? Sa ganoong paraan, pwedeng bumili ang mga bisita bilang pasalubong. Tumango si Penelope bilang paghanga. Napakagandang ideya niyan. Habang tinitingnan ang papel sa kanyang kamay, naisip niya, nag-apply na kami ng patent para sa green herbal soap. Kung dito lang eksklusibong ibebenta ang sabon na ito, ang Halo ay pwedeng maging isang tourist destination. Mas lalo tayong kikita ng maraming pera, di ba? Sa pag-iisip niyon, isang mayabang na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha.
Tumikhim si Penelope at nagsabi, sa mga sabong ginagawa sa workshop, may ilang piraso na hindi perpekto ang hugis. At wala nang halaga para ibenta. Paano kung ipamigay na lang natin ang mga sabong may kaunting sira sa mga manggagawa? Pwede rin nating ibenta ang mga ito sa mga taga-nayon sa mas mababang presyo. Agad namang may sumagot, napakagandang ideya po niyan. Biglang may naisip si Penelope. At habang ginagawa nating iyon, pwede rin ba nating ituro sa mga manggagawa ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon? Napakurap ang iba sa gulat. Paghuhugas ng kamay, agad niya itong ipinaliwanag. Karamihan sa mga taga-nayon ay gumagamit lang ng sabon sa paghihilamos sa umaga o sa paliligo at paglilinis ng buhok tuwing ilang araw. Para sa kanila, ang sabon ay isang luxury item lang, pero ang simpleng paghuhugas lang ng kamay bago kumain o pagka-uwi galing sa labas ay makakapigil na sa maraming sakit. Nabasa ko na epektibo raw talaga ito para iwas sipon. Kuminang ang mga mata nila, ngayon lang nila narinig yon. Talaga bang ganon katindi ang epekto ng sabon? Nag-aalangang sumagot si Penelope. Kaalaman lang yan na natutunan ko sa isang libro. Ng isang sikat na doktor mula sa Timog. Tutal wala naman itong masamang epekto, bakit hindi natin ito ipatupad sa buong teritoryo? Buong pagmamalaking tinapik ng punong katiwala ang kanyang dibdib at nagpresenta. Kung epektibo po ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon, wala pong dahilan para hindi natin ito ituro sa lahat. Ako na pong bahala sa pagpapakalat ng balitang ito sa mga taga-baryo. Habang nakatingin sa tumpok ng mga dokumento sa mesa, naisip ni Penelope, maaaring hindi agad dumami ang mga taong maghuhugas ng kamay, pero sulit na ring subukan ang kahit anong paraan para tumaas ang benta ng sabon. Tiningnan niya ang sundalong. Nasa tabi niya at nagtanong, kumusta ang kalagayan ng mga guwardiya sa labas ng kastilyo? Magalang itong sumagot. Mabuti naman po, wala naman pong naging malaking problema. Napakunot noo si Penelope. Walang problema? Tuloy ng guwardiya. Salamat sa natapos na magic stone barrier ng mage, kaya na nating bantayan ang kastilyo gamit ang kakaunting tao lang. Ngayong taglamig, kung kailan halos hindi gumagalaw ang mga dambuhalang magic beast, mas matututukan ng ating mga sundalo ang kaayusan sa loob. Gulat na bulalas niya, natapos na agad ng mage ang magic stone barrier. Ang magic stone barrier ay isang mahiwagang pananggalang na binuo ng mga mage para protektahan ang lugar laban sa pag-atake ng mga magic beast. Napakalaking mana ang kailangan para mabuo ito. Karamihan sa mga mage ay kailangan munang mag-ipon ng mana ng matagal bago makagawa nito. Napahawak si Penelope sa kanyang mukha sa gulat. Akala ko hindi yan matatapos sa loob lang ng 1 o 2 araw. Ganon ba talaga siya kagaling? Sa mundong ito, ang mga taong may ganitong klaseng kapangyarihan ay laging kinatatakutan ng iba. Biglang may nagsalita sa mesa. Pasensya na po, ayokong mambastos, pero paano niyo po ba talaga nakuha si Arwin? Nang marinig ang tanong, sandaling natigilan si Penelope. Nagkatinginan ang dalawang katiwala ng lupain. Nagbulungan sila. Sabi ng mga katulong, nakita raw nilang lumulutang sa ere si Arwin. Kahit sa kaunti kong kaalaman, mukhang napakatinding mahika niyan. Isa kaya siyang tanyag na mage mula sa Magic Tower. May isa pang sumingit, nabalitaan ko na may mga ranking ang mga mage, at yung mga nasa matataas na level ay may mga tower na kasing laki ng bundok. Nag-aalala ako na baka masyadong maliit ang binabayad natin sa kanya. Dapat ba tayong kumuha ng isa pang mage? Habang nakikinig sa kanila, napaisip din si Penelope. Mananatili ang mage rito hanggang sa matapos ang kontrata namin. Madalas akong makarinig ng chismis na ginagamit daw ng mga mage ang lakas nila para mang-api o gawing alipin ng iba at pahirapan sila. Sa mga panahong ito na mahirap na ang mabuhay, magiging delubyo kapag inabuso ng isang mage ang kanyang lakas. Pero matapos ang pag-iisip na yon, malakas niyang sinabi, hanggat wala siyang ginagawang masama sa teritoryo, magbubulag-bulagan muna ako. Naguguluhang nagtanong ang isa, at bakit po? Diretsahang sagot ni Penelope, kailangan natin ang galing ng isang mage para lumago ang negosyo. Kahit gusto ko siyang paalisin, hindi ko magagawa, wala akong autoridad para gawin yon. Biglang tumahimik ang buong silid. Napabuntong hininga si Penelope at tumayo. Dito na nagtatapos ang pulong. Pagkaupo niya, bigla siyang napahatching. Hinimas ni Penelope ang kanyang mga braso at naisip, bakit biglang nalamig? Pagkakita sa kanya, sabi ng punong katiwala, mukhang kailangan niyo pong magsuot ng mas makapal na damit. Sasabihan ko po ang chief steward. Nanginginig na bulong ni Penelope. Mas malamig pa ito kaysa sa inaasahan ko. Mukhang nandito na talaga ang taglamig. Nagulat ang punong katiwala sa narinig. Kumpara sa mga nakaraang taglamig, masasabi ko pong medyo mainit pa ito. Natigilan si Penelope. Ano? Nanginginig niyang sabi habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Habang nagtatagis ang kanyang mga ngipin, nagsalita si Arwin. Mukhang mas maagang dumating ang matinding cold wave ngayong taon kaysa sa inaasahan. Siguradong tuwang-tuwa ang espiritu ng niebe, hirap na sabi ni Penelope, Sese, pwede mo bang sabihan ang espiritong yon, na kumalma naman? Tumawa si Arwin, hindi nakikinig sa tao ang espiritong yon.
Para sa kanila, ang mga tao ay mga maingay at mabababang uri ng nilalanglang. Iinom na sana si Lady Penelope nang bigla siyang natigilan. Ha, bakit ayaw? Tulala siyang nakatingin sa tasa ng tsaa na naging yelo na. Parang negative 30 degrees na ang lamig, pero mainit pa raw ito para sa kanila. Nakatingin sa bintana, bumulong siya, mas mainit pa yata sa labas kaysa rito sa loob ng kastilyo ngayon. Tama nga siya. Dahil sa mga pader na bato na humihigop ng ginaw, nagmumukhang isang dambuhalang freezer ang buong kastilyo. Mas malamig pa ang kastilyo kaysa sa isang bodega ng bato. Matapos ang ilang sandali, tinanong niya uli si Arwin. Kumusta na ang ginagawa mong hot water system? Maayos ba ang takbo? Tumango ito. Lahat ay maayos na nagpapatuloy. Binaklas ko ang mga tubo mula sa isang magic engine train at dinala rito. Kokopyahin natin ang disenyo niyon. Napalingon siya habang nakatingin sa lalaki, at biglang nagtanong, pero bakit nandito si Arwin? Hindi mo ba pwedeng buksan uli yung kakaibang pinto na yon? Habang nakahalukip-kip, walang gana siyang sumagot. Mas malamig pa nga roon, di ba? Ang tore ng Mahika ay nasa malayong hilaga ng kanyon. Nakakapagtaka ang kalmado ng boses niya, kaya napatitig na lang sa kaniya ang dalaga. Nga pala, kumakain ka ba ng maayos nitong mga nakaraang araw? Mukhang naguluhan ng bahagya si Arwin sa biglaang tanong, bakit mo ba tinatanong yan ng bigla-bigla? At natatandaan mo bang kabilang ako sa mga maharlika? Napanguso si Penelope. Kung ganoon, bakit parang butot balat ka na? Iniwas niya ang kaniyang tingin at malamig na suminghal. Bakit ko naman kailangang ipaliwanag yan sa'yo? Tinaasan siya ni Penelope ng kilay at ngumiti. Bakit? Kasi kumpara noong una kitang nakilala, parang nangalahati na ang katawan mo. Nag-aalala lang ako. Biglang tumayo si Arwin at lumapit ng husto, matalim, at puno ng galit ang kaniyang boses. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Gusto mo na bang mamatay? Napakunot noo si Penelope sa kanya. Isa ka lang madikerong kinuha ko. At natatandaan mo bang ako ay isang maharlika? Pagkarinig niyon, tinuya siya ni Arwin. Ang Panginoon ng isang bumabagsak na lupain. Walang emosyong sumagot si Penelope, malinaw na paninirang puri yan laban sa isang maharlika. Pagkatapos ay lumambot ang kaniyang tinig. Ayaw ko sa mga matatandang mapanermon, kaya kumain ka na lang ng maayos. Kapag hindi na ako nag-alala, hindi na rin ako magsesermon sa'yo. Dahil wala nang maisagot, sumuko na rin si Arwin sa huli. Sige na, sapat na ang sermon mo. Umupo muli si Arwin at nag-isip sa sarili. Kaya naman pala ang hangal na babaeng to, nagagawa pang pumunta rito para lang buwisitin ako. Tapos, biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng isang napakagandang babae sa ilalim ng sikat ng araw ng tagsibol. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Akala ko ayos na ang lahat. Habang pinapanood siya, nakaramdam ng kaunting kuryosidad ang dalaga. Biglang narinig ang boses ng katiwala mula sa labas ng pinto. Maaari po bang pumasok? Agad na bumalik sa sarili si Penelope at sumagot, tuloy ka. Ano yon? Bumukas ang pinto. Pumasok siya at nagulat, tapos na po ang mga duwende sa paggawa ng floor heating system. Agad na sumunod si Penelope sa katiwala palabas. Nagtungo sila sa bahay ng hardinero. May pagdududang nagsalita si Arwin. Sinimulan na ba nilang paandarin ang heating system? Agad siyang pinigilan ni Penelope. Teka. Wag dito. Pumasok muna tayo sa loob para tingnan. Naglakad ang tatlo at kumatok. Sabay na lumitaw ang dalawang duwende para batiin sila. Pasok po kayo, napakalamig sa labas. Tuloy po kayo sa loob. Pakihubad na lang po ang inyong mga sapatos. Nag-atubili si Arwin at napakagatlabi, pero pagkapasok nila, napasinghap sa gulat ang punong katiwala na si Halo. Diyos ko, bakit ang init dito sa loob? Yumuko si Penelope at hinawakan ang sahig. Kumalat ang init mula sa sahig hanggang sa kanyang palad. Masayang sumigaw si Penelope. Gumana nga talaga. Humakbang pasulong ang batang duwende at masayang nagmalaki. Tama po kayo. Dahil sa talino ng madikero at sa aming galing sa paggawa, ang bawat hirap ay agad na nasolusyonan. Bigla siyang may napagtanto at nagulat na napasigaw, naglagay kayo ng mga ladrilyo sa ilalim ng sahig. May isa pang boses na sumagot, opo, tinanggal namin ang lumang sahig, at naglagay ng mga tubo ng mainit na tubig sa ilalim. Binalutan namin ang mga ito ng dilaw na luwad at sa huli ay nilagyan ng mga ladrilyong dikit-dikit sa ibabaw para mabilis na kumalat ang init. Pinahiran din namin ang mga dingding ng dilaw na luwad bago naglagay ng wallpaper. Pagkarinig niyon, natigilan si Penelope. Mga henyo ba sila? Isang beses lang kailangang ipakita sa kanila at naintindihan na nila ang lahat. Dahil sa tuwa, naupo siya sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Halo. Mahal na ginang, masama po ba ang pakiramdam nyo? Nag-aalalang naging abala siya sa paligid nito, pero kampanteng sumagot si Penelope. Ayos lang ako. Tiningnan niya ito at tinapik ang sahig. Huwag ka lang tumayo riyan. Maupo ka rin sa sahig. Napakurap sa pagkalito ang katiwala, at hindi mapigilang maisip, napakakakaibang kahilingan naman nito. Sa huli, silang tatlo ay naupo sa sahig. Namangha si Penelope. Hindi ako makapaniwala.
Mainit nga talaga ang sahig. Baka sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan. Sa wakas, ginhawa sa lamig, pagkatapos niyon, formal nang pinirmahan ang mga kontrata kasama ang mga duwende. Sinimulan na nilang palitan ang heating system ng buong kastilyo. Ang katiwala na dati ay minaliit ito at sinabing kalokohan lang. Ngayon naman ay halos doon na tumatambay sa bahay ng hardinero, kaya naman buwisit na buwisit ang ibang mga tauhan. Nakatayo sila roon ng nakahalukip-kip, habang nakatingin sa nakasarang pinto ng may pagkadismaya. Ano bang meron sa lugar na yan? Halos hindi na siya nagpapakita, hindi ba niya alam ang ginagawa niya? Malinaw na pagpapabaya yan sa tungkulin. Sa katunayan, halos buong oras niya ay doon na ginugugol. Sa bahay ng hardinero. At hindi lang ang mga tauhan, sinumang gustong magpainit ay napapadpad sa annex. Ang sala ay naging tambayan ng mga lalaki, at ang kwarto naman ay para sa mga babae. Sa madaling salita, ang annex ay naging parang common room na ng lahat. Sa silid-aralan, naisip ni Penelope ang mga sinabi ni Arwin. Sumilip siya sa loob ng annex at nakita itong umiyak. Gulat na napasigaw ang mga katulong. Pwede na silang matulog nang nakasuot lang ng manipis na pantulog na pangtag-init. Sumingit naman ang katulong na nasa tapat niya sa tuwing aalis tayo rito. At babalik sa kastilyo, nagiging hindi na makayanan ang lamig. Sa sobrang ginaw, gusto na lang naming tumakbo pabalik agad dito. Habang masaya silang pinapanood, naisip ni Penelope, sana kasya ang lahat ng katulong sa silid tulugan. Bigla siyang nagsalita, hindi na ito magtatagal. Sabi ng duwende, matatapos na nilang ikabit ang heating system sa kwarto ko. Kapag ayos na iyon, ang buong lugar na ito ay magagamit na. Kapag uminit na ang mga guard room, unti-unti ko na ring lalagyan ang quarters ng mga katulong. Pagkarinig niyon, mukhang lilipad na sa tuwa ang mga katulong. Sa pakikinig pa lang po, ang saya-saya ko na. Kung mangyayari iyon, hindi ko mamasamaing tumira sa kastilyong ito habang buhay. Tamang-tama naman na biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang katulong. Lady Penelope, luto na po ang mga inihaw na kamote. Dinala ko rin po ang gatas gaya ng utos nyo. Kuminang ang mga mata ni Penelope. Salamat. Inalukan mo ba ang mage na nasa sala? Mukhang masarap ang mga ito. Tumango ang katulong. Sabi po ng mage, hindi raw niya gustong kumain. Biglang natigilan si Penelope, naalala niya ang nangyari kagabi. Mukhang mabigat pa rin sa kanya ang emosyonal na shock na iyon. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang kumain sa tamang oras. Magtatrabaho pa sila ng matagal. Tumayo siya at sinabi sa katulong, ako na ang pupunta. Ibigay mo sa akin ang mga kamote. Gulat silang nakatingin sa kanya. Kayo po ang pupunta, Lady Penelope. Inilahad ni Penelope ang kanyang kamay at tumango. Iniisip na, kung gusto mong magtrabaho ng maayos, kailangang kumain ka ng tama. Tinulak niya ang pinto at pumasok sa area ng mga lalaki. Pagkakita sa kanya, naguluhan ang mga steward ng mansyon. Kanina lang ay hindi man lang siya nag-abalang bumangon, kaya ano na ito ngayon? Naiilang na umubo si Penelope. Ah, maupo lang kayo. Huwag niyo akong intindihin. Nilampasan niya sila at lumakad palapit kay Arwin. Bumuntong hininga ito at sinabi, kung kailangan mong mag-CR, diretso lang doon. Hindi na tinag si Penelope at tiningnan lang siya. Bumangon ka at kumain ng inihaw na kamote. Gulat na napatingin ang mga steward sa direksyon nila. Agad na bumanat si Arwin, kamote. Iyan ang kinakain ng mga taong malapit nang mamatay sa gutom. Huwag mo akong pilitin sa kakaibang pagkain na iyan. Nang walang imik, isinubo niya ang isa sa bibig nito. Mariing sabi ni Penelope, hindi ito basta-bastang kamote. Inihaw na kamote ito. Napaupo siya ng tuwid at hinawakan ng kamote, tiningnan ito, at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ano ito? Pinapakain mo ako ng kamote. Alam mo bang pwedeng mabulunan at mamatay ang tao rito? Inabutan siya ni Penelope ng isang basong gatas. Eh di kung mabulunan ka, uminom ka ng gatas. Dahil wala nang magagawa, kinuha ni Arwin ang baso at inisang laklak ito. Saka siya galit na sumigaw, anong klaseng kalokohang lohika iyan? Pinapatay mo ba ako? Binaliwala ni Penelope ang galit niya at ngumiti. Masarap, di ba? Natigilan siya. Tuloy ni Penelope, matamis, malinamnam. At natutunaw sa bibig mo, di ba? Napaisip si Arwin, paano naging ganito kawalang hiya at kagulo ang babaeng ito? Tiningnan niya ulit ang mabangong kamote at lumunok. Gulp. Matapos ang matagal na pag-aalinlangan, sumagot din siya sa wakas oo. Maya-maya, nagtanong si Arwin na namumula ang mga pisngi. Kaya, wala na bang kamote? Agad na tumayo si Penelope at tumango. Wala na. Mag-iihaw pa ako ng marami. Paalis na sana siya nang magtanong si Arwin. Ikaw mismo ang mag-iihaw. Ang Panginoon ng lupain ang gagawa niyan. Naalala ang panahon niya. Bilang isang office worker, naisip niya, anong kakaiba sa pag-ihaw ng kamote tuwing taglamig, hindi sumagot si Penelope. Tiningnan lang niya ito at sinabi, dahil nandito na rin lang tayo, bakit hindi tayo mag-ihaw at kumain ng sabay? Nagulat si Arwin. Ako ang gagawa? Ngumiti siya at tumango. Dapat ikaw mismo ang gumawa. Scene change.
Sa labas, makapal ang bagsak ng snow. Nakaupo silang dalawa sa isang sulok sa likod ng annex habang nagsisindi ng apoy. Lumingon si Penelope sa kanya at sinabi, "Ngayong, nandito na tayo sa labas, hindi ba mas masaya ito kaysa sa iniisip mo?" Agad na naging sarkastiko si Arwin, sino ba ang lalabas? Sa mainit na bahay para lang gawin ito. Napairap siya at bumuntong hininga. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw, pero mabuting kumilos-kilos ka rin paminsan-minsan. Nagreklamo agad si Arwin, para kang yung direktor kung makasermon. Sinusubukan mong maging iba, pero nakikialam ka rin gaya niya. Hindi pinansin ni Penelope ang masasakit na salita, at nag-focus sa pag-iihaw ng kamote. Kaunti na lang at luto na ang mga ito. Curious na lumingon si Arwin sa kanya, mukhang sanay na sanay ka na rito. Paano mo nalaman ang pag-iihaw ng kamote? Karamihan sa mga babaeng noble, kinakain lang kung ano ang inihanda ng mga katulong para sa kanila, nag-alangan siya, saka malabong sumagot. Ah, well, sa mga ganitong bagay, sinusunod mo lang ang instinct mo. Biglang sinabi ni Arwin, ang pag-upo lang ng walang ginagawa ay lalong nakakadepress. Salamat sa paggawa nito para sa akin. Dahil doon, lumingon si Penelope at nagtanong, gumaan ba ng kaunti ang pakiramdam mo? Mukha kang nalilito. Gumaan? Gumaan saan? Tumingala siya sa langit at dahan-dahang sinabi, isa itong paraan para makalimot sa isang tao. Ang maramdaman ng snow na bumabagsak, ang maupo sa tapat ng apoy, mag-ihaw ng kamote at kainin ang mga ito. Agad na napaatras si Arwin at nabulol, ano? Ano? Anong meron sa'yo? May alam ka, no? Mahinang natawa si Penelope. Arwin, masyado ka kasing halata. Paano ko namang hindi mapapansin, alam ng lahat na sawi sa pag-ibig ang mage ng lupain na to, pati na ang mga kabalyero. Nang makita ang gulat niyang mukha, natigilan siya. Teka, ano? Akala mo ba talaga hindi ka halata? Buntong hiningang nagpayo si Penelope sa kanya ng mahinahon. Kung wala kang balak na itapon ang buhay mo para sa isang taong parte na lang ng nakaraan. Nanahimik na lang siya, walang sinasabi, habang palihim na kinukutya ang sarili. Kung sana ganun lang iyon kadali. Hindi na sana ako nagpunta pa rito. Si Betty ang lahat sa akin. Makita ko lang ang ngiti niya, gagawin ko ang lahat. Kahit pa ibig sabihin nito ay ibigay ko ang buhay ko. Pero hindi ako ang pinili ni Betty. Sa unang pagkakataon, ang sakit ng pag-ibig na tiniis ko ay nalunod ng matinding pagtataksil. Kumawala si Arwin sa kanyang alaala. Tumingin siya sa babae at mariing sinabi, handa akong ibigay ang lahat sa kanya. Hindi ko iyon pinagsisisihan. Tiningnan siya ni Penelope at hindi napigilang sabihin, may mga bagay sa buhay na hinding-hindi na mababaon o maibabalik pa sa dati. Nang marinig iyon, ang buong katawan ni Arwin ay nanigas, punong-puno ng pagtataka ang isip niya. Seryosong tiningnan siya ni Penelope at sinabi, kung wala kang balak na ipagpalit ang buhay mo para sa nakaraan, pagtuunan mo na lang ng pansin ang mabuhay para sa kasalukuyan mo. Gulat na napatitig si Arwin sa kanya. May kislap na lumitaw sa kanyang mga mata. Tahimik lang na nakaupo ang dalawa sa harap ng apoy hanggang sa maluto ang mga kamote. Pagkatapos ay sinabi ni Penelope, pumasok na tayo sa loob. Tumango si Arwin. Noong oras na iyon, nagsimula na namang pumatak ang niebe. Nagmamadaling lumapit si Jazel, at isinuot ang kapas sa balikat ni Penelope. Nilalamig po ba kayo, lady? Napangiti si Penelope. Ang init ng apoy ay, sapat na. Nagtanong ang iba, paano naman po ang mage? Ngumiti si Penelope at sumagot, bumalik na siya sa kanyang workshop. At saka, kapag tumanggi na naman siyang kumain, tawagin niyo ako. Ako na ang bahala sa kanya. Magalang na yumuko si Jazel. Opo, gagawin ko po. Nagtatakang tiningnan siya ni Penelope. Bakit ganyan ka makatingin? Nag-atubili si Jazel bago magsalita. Kasi, ano po, hindi ba kayo natatakot sa mage? Mukhang napakalakas niya at medyo malamig ang pakikitungo niya. Tapos, direktang nagtanong si Penelope, natatakot ka ba sa kanya? Inayos ni Jazel ang sarili at yumuko, bumubulong na, hindi ko rin po. Masyadong sigurado. Pero pumasok sa isip niya ang mga tagpo kung saan magkasama silang nagtatrabaho. Si Arwin na nakatayo sa likuran nila at nanonood, o kaya'y may hawak na bote ng gamot habang walang ekspresyon ang mukha. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Jazel. Na magsalita ng tapat. Sa nakikita ko po, hindi naman siya mukhang masamang tao. Nang marinig iyon, ang mga gilid ng labi ni Penelope ay dahan-dahang napangiti. Tiningnan niya si Jazel at sumang-ayon. Sa tingin ko rin. Kinabukasan, si Arwin ay binuksan ang pinto ng dining room na parang medyo naiinis. Ano to? Nag-almusal na ba kayo? Napatingin si Penelope sa kanya. Gusto mo bang sumabay kumain? Nag-atubili si Arwin. Pwede ba? Hindi napigilan ni Penelope na mapaisip. Anong problema niya? Nakakaramdam ba siya ng guilty dahil sa pagiging suplado niya kagabi? Tumikhim si Penelope. Maupo ka na ng mabilis. Hindi na masarap ang sopas kapag lumamig na.
Sa labas ng bintana, abala ang mga guwardidya sa pag-iensayo ng kanilang mga espada. Habang kumakain, nilalantakan ni Arwin ang pagkain niya, kaya napagsabihan siya ni Penelope, kapag kumain ka ng sobrang bilis, sisikmurain ka niyan. Sumagot si Arwin habang nanguya, ito na nga ang pinakamabagal na kaya kong gawin. Nang makitang mukhang maayos ang mood niya, nakahinga si Penelope ng maluwag. Mukhang talagang nalampasan na niya iyon. Dahil sa kakatitig ni Penelope, napatigil si Arwin. Bakit mo ba ako tinitingnan? Kung hindi ka naman kakain. Sagot ni Penelope, sa totoo lang, nagulat ako sa dami ng kinakain mo. Tumingin si Arwin ng diretso. Sa pagkain sa lamesa ni Penelope. Anong nakakagulat doon? Kung hindi mo kakainin yan, pati ang sayo kakainin ko rin. Mabilis na kinuha ni Penelope ang kanyang kamote. Kakain na nga. Kumagat siya at nanguya. Bigla, ang tingin ni Arwin ay, may napansin. Nang hindi sinasadya, iniabot niya ang kanyang kamay pero huminto rin sa kalagitnaan, tapos yumuko siya at pinaalalahanan. Siya, may kamote ka sa gilid ng bibig mo. Hindi ba't isa kang noble? Anong klaseng table manners ba? Ang pinapakita mo? Tulalang kinuskos ni Penelope ang kanyang mukha. Talaga? Mayroon ba doon? Di nagtagal, ang lahat sa hapag ng almusal ay nalinis na. Sa labas, naririnig ang kalansing ng mga bakal at ang sigaw ng training commander. Humigop ng tsaa si Penelope at bumulong, sana ganito na lang lagi kapayapa. Kapag natapos na ang heating system ng kastilyo, magiging mas madali na ang pagkilos. Dapat ko na rin kayang iparenovate ang kastilyo ngayong taglamig, kapag tapos na ang heating. Kailangan ko na ring asikasuhin ang workshop ng sabon. Sa labas ng pinto, maririnig ang mga boses na nagrereklamo. Sobrang init, sobrang init. Habang pinapanood ang pagsasanay ng mga kabalyero at ang pag-uumpugan ng mga espada, nagningning ang mga mata ni Penelope. Nang makita ang ekspresyong iyon, si Arwin ay hindi napigilang magtanong, nag-e-enjoy ka ba talaga sa ganyan? Nagtatakang humarap si Penelope sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Habang nakakross ang mga braso, sumagot siya. Yung mga taong nag-uumpugan ang mga katawan hanggang sa magdugo na ang isa, tinitigan siya ni Penelope. Nang tulala, nag-e-ensayo ba sila ng may balak na hindi magdugo? Tsaka, mga practice sword lang naman ang gamit nila, agad na sumagot si Arwin. Sa lahat ng paraan para pasukuin ang isang tao, yan na ang pinakamalupit. Kumunot ang kanyang noo at sinabing, isang insulto yan para sa mga kabalyerong nagsasanay dito. Humalukip-kip si Arwin at sumagot, seryoso, yan ang realidad na kinakaharap nila simula nang humawak sila ng espada. Pinaningkitan siya ng mata ni Penelope at naisip, parang mas matalas ang dila niya ngayon kaysa dati, Kapag bumabalik na ang lakas ng isang mage, nagiging kasing talas na naman ng kutsilyo ang bawat salitang binibitawan niya. Maya-maya pa'y nagsalita na rin siya sa wakas, sa tingin ko, dapat magpasalamat ang mga tao sa mga nagliligtas ng buhay nang hindi man lang dinudumihan ang sariling kamay. Inililigtas ko ang buhay mo ngayon, alam mo ba yan? Nang marinig iyon, naiiritang sumagot si Arwin. At sino sa tingin mo ang nagtayo ng mahiwagang pader na bato sa labas ng kastilyo? Mukhang inosenteng-inosente si Penelope habang nagtatanong. Hindi ko ba nabanggit? Pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at tapat na sinabing, salamat. Dahil sa'yo, magiging panatag ang loob ko ngayong taglamig. Maraming salamat talaga. Natigilan si Arwin at tila nawalan ng sasabihin. Kung seryoso ka talaga, nailang niyang itinaas ang kanyang tasa at pasimpleng sumulyap sa dalaga. Hay naku. Minsan, hindi mo talaga siya maintindihan. Tapos bigla na lang siyang magiging prangka ng ganoon. Mas mature pala siya kaysa sa inaasahan ko. Sari-saring alaala ang biglang pumasok sa isip ni Arwin. Nakakapagtaka. Malinaw na malinaw pa rin sa pandinig ko ang bawat salita niya, kahit noong unang pagkikita pa lang namin. Tawagin mo na lang akong Baroness Halo Angel Penelope. Pwede mo akong tawagin sa ganyang pangalan, lalo na noong kahapon. Bakit kaya dati, maliban kay Betty, ayaw na ayaw kong may lumalapit sa akin? Pero ngayon, hindi na ako naiilang kapag lumalapit ang babaeng ito. Hindi lang basta ganoon. Biglang sumingit ang boses ni Jezeel sa kanyang iniisip. Maaari po bang buksan ng kaunti ang bintana? Gusto ko lang pong magpapasok ng sariwang hangin. Tiningnan sila ni Penelope at ngumiti. Sige lang, gawin nyo ang gusto nyo, para maging komportable kayo. Oras na rin naman para magligpit, di ba? Tapos na kaming magtsaa, kaya pwede mo nang linisin ang mesa. Tumango si Jezeel, bakas ang pasasalamat sa kabaitan ng kanyang amo. Muling tumingin si Penelope sa kanya at nagtanong, gusto mo bang tulungan kita? Pero agad siyang tinanggihan ni Jezeel. Naku, kapag po ang aming amo ang gumawa ng trabaho namin, iisipin ng head steward na wala na kaming ginagawa at baka matanggal kaming lahat. Pagkarinig doon, pilit na tumawa ang dalaga. Problema nga yan kung sakali. Seryoso siyang pinagsabihan ni Jezeel. Kaya po, pakiusap, magpahinga na lang kayo, mahal na binibini. Pangako? Walang nagawa si Penelope, kundi sumagot ng, sige na nga.
Pinagmamasdan siya ni Arwin at hindi nito napigilang mapatawa ng mahina, talagang hindi mo mahulaan ang susunod niyang gagawin. Sa sandaling iyon, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ilad. Biglang may lumipad na espadang kahoy papasok sa pinto. Gulat na lumingon si Penelope. Sa mismong kritikal na sandali, mabilis na kumilos si Arwin at nasalo ang espada. Tulala pa rin sa takot ang dalaga. Biro ni Arwin, oh, ayan, pangalawang beses ko na itong pagliligtas sa buhay mo, ah. Ngumiti siya at kuminang ang kanyang mga mata. Doon lang bumalik sa sariling wisyo si Penelope. Namula ang kanyang mukha habang nakatingin kay Arwin. Mula sa isang sulok ng training yard, may isang boses na umalingaw-ngaw. Simula ngayon, huwag kang magsasalita para sa iba sa harap ng maraming tao nang walang pahintulot. Nakatayo si Arwin sa mataas na bahagi habang kinakausap ang mga nasa ibaba. Kung wala ka namang silbi, saan mo kinukuha ang kapal ng mukha na magmayabang ng ganyan? Kung gusto mong magsanay, gawin mo sa lugar na walang nakakakita sa iyo, dagdag pa niya. Kung naiintindihan mo, pulutin mo yung pangit na tumpok ng bakal na yan, at umakto kang parang matino na asong tagapagbantay. Magbantay ka na lang, wala ka namang ibang pakinabang. Pagkarinig doon, mabilis na yumuko at humingi ng paumanhin ang dalawang tao. Paumanhin po kung nakagawa ako ng malaking kasalanan. Biglang lumingon si Arwin sa kanyang likuran. Isang mahiwagang globo ang lumitaw. Masama pa rin ang timpla ng kanyang loob, tumalikod siya at naglakad palayo. Wala nang nagawa si Penelope, kundi mamula habang pinapanood siyang papalayo, bigla niyang naalala ang malambot na bahagi ng ugali nito. Ano ba ito? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Nahihiyang namula si Penelope, sabay tawag sa kanya. Marunong ka rin ba sa pag-iespada? Huminto si Arwin, pero hindi lumingon, anong pinagsasabi mo? Paliwanag ni Penelope, akala ko kasi ay isa kang mage, Arwin. Hindi naman ito itinanggi ng lalaki. Lalo lang itong nakapukaw sa kuryosidad ng dalaga. Pero nasalo mo ang lumilipad na espada. Magic ba yon? Hinawakan ni Arwin ang kanyang ulo at napabuntong hininga. Hindi naman lahat, reflex lang yon. Tiningnan siya ni Penelope ng may paghanga. Sa karamihan ng mga kwento, bihirang magkaroon ng sobrang lakas na kapangyarihan ang mga side character. Nandyan lang sila para mas lalong magningning ang bida. Pero wala namang batas na nagsasabing bawal maging magaling sa espada ang isang mage. Sa sandaling iyon, naiirita na si Arwin at nagngangalit ang mga ngipin. Bakit mo ba ako tinititigan ng ganyan, Penelope? Mabilis niyang ikinaway ang kanyang mga kamay. Wala to. Nagulat lang ako kaya medyo na-distract ako. Tumingin siya ng diretso sa kanya, habang pinag-iisipang mabuti ang lahat. Mukha nga siyang gusgusin, pero ang kinis ng balat niya. Malapad ang balikat, matangkad, payat. At maganda ang hubog ng katawan. Siya nga kaya talaga ang master ng tower. Maya-maya, may narinig na boses mula sa labas. Nandyan po ba kayo? Ang head steward po ito, humihingi ng pahintulot na pumasok, aking lady. 2 tao ang pumasok sa pinto. Pablo. Ang tagal din nating hindi nagkita, di ba? Inangat niya ang kanyang paningin at nagulat nang makita ang masungit na tingin sa mukha ni Arwin, habang si Penelope naman ay masayang bumati pabalik sa kanya. Sige, pasok kayo. Akmang hahakbang na sana si Pablo, pero itinaas ng steward ang kanyang kamay para pigilan siya. Kailangang hubarin ang sapatos dito. Nang marinig iyon, nagmukhang gulat na gulat siya. Hubarin ang sapatos ko rito. Lumingon si Pablo para tingnan. Si Penelope, tapos ay napatitig at natigilan nang makita ang mga paa nito na walang sapin. Namula si Pablo sa sobrang hiya. Hindi niya inaasahang makikita ang mga paa ng isang noble na babae. Pinabibilis siya ng steward, bilisan mo. Sa gulat niya, sumagot siya, opo. Dahan-dahang tumapak ang mga paa ni Pablo sa sahig, at humakbang siya ng may pagkamangha. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang sumisigaw sa tuwa. Panginoon ko, anong klaseng mahika ito? Kalmadong sumagot ang steward, kung sa bagay. Malamang ay ngayon mo lang naranasan ang ganitong underfloor heating system, hindi ba? Mukhang manghang-mangha. Si Pablo. Underfloor heating? Iyon pala ang tawag sa kagamitang ito. Kay galing naman. Habang nakahalukip-kip, nagtanong si Penelope. Anong sadya mo rito ngayon? Kalmado siyang sumagot. Nagdala po ako ng mga sangkap para sa paggawa ng sabon, at habang nandito na rin, naisip ko po kayo kaya dumaan muna ako para bumati. Kumikinang pa rin ang mga mata ni Pablo. Sabi po ng steward, wala raw po kayo sa kastilyo, kaya sinundan ko siya rito. Napabuntong hininga na lang si Penelope. Halatang halata talaga siya. Pagkatapos ay, mahinahong sinabi kay Pablo, ang patent para sa underfloor heating system na ito ay pagmamayari namin ni Lord Arwin. Ang mga dwarf ang namamahala sa produksyon at pagkakabit nito. Kung gusto mong sumali sa pagpapalawak ng negosyong ito, kailangan mong makipag-usap ng direkta sa kanila. Natahimik sandali si Pablo. Tapos, natila ba nakikita na niya ang bundok ng pera sa harap niya, masigla siyang sumigaw. Naiintindihan ko po. Yumukod si Pablo kay Penelope. Maaari ko po bang makilala ang mga dwarf? Sumagot siya.
Nagtatrabaho sila sa pangunahing kastilyo. Pwede kang pumunta roon para hanapin sila. Nang marinig iyon, sabik na naglabas si Pablo ng isang malaking regalong kahon na ikinagulat ni Arwin. Kung ganoon, salamat po sa pagpapahintulot na makadaan dito, at ito rin po, sana ay magustuhan nyo. Nagulat si Penelope nang tingnan ang regalong kahon. Mga coffee beans to ah. Namangha si Pablo. Alam nyo ang kape? Gaya ng, alam nyo, paboritong inumin ito ng mga noble sa timog. Mapait ito sa simula, pero kapag nasanay na kayo, napakasarap nito. Naalala ang past life niya, tanging pilit na ngiti lang ang nagawa ni Penelope. Mas nakakapagtaka kung hindi ko alam ang